Dito sa content natin ngayon mga tropa, additional information na lang to tungkol sa paglalaminate or sa paggamit ng ating laminating machine, and nababasa nyo naman siguro yung title ng video natin ngayon tungkol to sa PBC or National ID and sa paglaminate ng mga photos or yung mga Rush ID photos or kung anong mga picture and kung ano yung mga techniques na pwede nating magamit dyan, kung hot laminating ba yung gagamitin natin, cold laminating ba, or kung pwede bang i-laminate. Sa totoo lang mga tropa, ginawan ko na ng content yan kung pwede bang i-laminate yung PBC ID, and ang sagot ko nga doon, pwede mga tropa kung gusto nyo talaga siyang i-laminate, kung talagang meron kayong customer na mapilit. Pero when it comes sa PBC ID ng National ID natin, hindi siya pwedeng i-laminate. Take note, yung PBC ID na National ID, hindi siya pwedeng i-laminate kasi meron siyang mga security features kagaya na lang ng mga QR code or kung ano-ano pa man na mga detalye na meron doon. To tell you honestly, bago ilabas siyang National ID, dahil nagtatrabaho ako sa isang financial technology before, dati akong auditor sa isang private sector mga tropa, inisa-isa kami mga fintech, mga tropa, alam nyo naman siguro kung anong mga financial technology dyan. Kung wala kayong mga idea, syempre andyan yung mga Paymaya, GCash, or kung ano pa man ng mga company. Ayan yung mga fintech. So sineminar kami nun and itinuro sa amin yung mga security features kung anong meron yung PBC ID na yon. Kaya bawal na bawal talaga siyang i-laminate or hot laminating mga tropa. Pero nung lumabas yung National ID natin, talagang palpak mga tropa, no? So kaya naman may mga ibang customer na mapilit talaga na gusto nilang i-hot laminate. So paliwanagan nyo na lang sila na hindi talaga pwedeng i-hot laminate yan. Merong kaukulan na multa. So kung meron mga nakakalusot or tinatanggap sa mga ibang ahensya ng gobyerno, kasi meron akong mga nababasa dito, okay naman daw ini-hot laminate nila yung National ID nila, tinanggap sa mga ibang ahensya ng gobyerno, napakaswerte ninyo. Kasi mga tropa, may mga ilang ahensya ng gobyerno na kulang yung mga pag-iisip nila or wala silang mga idea, kulang yung knowledge nila mga tropa, kaya tinatanggap pa rin nila yon. Ewan ko ba sa mga, alam nyo naman, Pinoy, di ba, mga galawang Pinoy, pag nandito ka talaga sa bansa na to, no, wala ka talagang magagawa, mga sablay talaga eh. Anyway mga tropa, gusto ko lang i-share sa inyo etong technique na to. Kung meron talaga yung mga mapilit na mga customer na gustong syempre protektahan din yung kanilang mga National ID na PBC, meron kayong mga pwedeng gawin dyan mga tropa. Pwede nyo siyang i-cold laminate na tinatawag. Gagamit kayo dito ng laminating film pero hindi na ninyo ipupunta pa dun sa laminating machine, kahit kayo rin nyo na lang. Eto na papasok yung cold laminating. So nasa sa inyo na kung ano yung brand na gagamitin ninyo. Napakaraming brand dyan mga tropa. Pwedeng Yasen or kung panatik kayo ng Quaff, diba? Ayan yung gamitin ninyo. Pero mga tropa, no, meron lang kaakibat din na warning sa mga magko-cold laminate ng inyong mga PBC ID kasi natutuklap din pa rin yan mga tropa. And once na magkamali ka sa pag-cold laminate, maaari pang matanggal yung pinaka-print mismo, yung pinaka-print or yung pinaka-ink, sasama yan dun sa cold laminating kapag ka inangat mo. Ayun talaga yung dapat na iniiwasan ninyo, kaya dapat perfect na perfect yung pag-cold laminate ninyo sa inyong PBC ID. So ayun, no, sana matandaan ninyo yon. And additional tips din mga tropa, kung nag-aalangan ka na i-cold laminate, i-advise mo na lang si customer na bumili na lang siya ng ganito, yung card holder na talagang napakasikip neto mga tropa. Kumbaga yung moisture na ma-absorb or yung hangin or yung UV light na matatama dito sa pinaka PBC ID, mabablock netong card holder na to, kaya syempre mas matagal yung pag-paid and mas mapoprotektahan din yung PBC ID or yung National ID ng inyong mga customer. So nakikita ninyo dito, buy 5 take
5. So 10 piraso, 59 pesos. So pwede nyong ibenta to ng 20, isang piraso, di ba? Additional income nyo pa to. So kung medyo magaling ka naman mag-cold laminate, mas maganda kung i-cold laminate mo na siya and ilalagay mo pa siya dito sa card holder, mga tropa. Mas maganda. And yung security feature, syempre yung QR code, andun pa rin yun. Hindi naman maiinitan or hindi mo na siya idadaan sa machine. 'Di ba? Natakpan lang siya netong cold laminating, transparent naman to. Kaya I highly recommend na wag nyo nang gamitan ng hot laminating. 'Di ba? Yung mga ganitong mga makakapal. Kasi makapal na yung PVC ID itself mga tropa. Pero sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kapag hindi national ID, kung mapili talaga yung customer ninyo, edi ilaminate ninyo ng hot laminating. Meron tayong video dito, ipinakita ko naman sa inyo na pwede naman talagang i-hot laminate and wag yung mga IDs na merong mga security features na mga mahalaga, gaya nga ng QR code, kasi merong chance na alam nyo na matunaw or lumambot or ma-misalign yung mga guhit-guhit dyan. And sa pag-hot laminate, dapat yung pinaka-temperature ninyo alalay lang sa init. Ayan unang pasada, isang diretso, may mga chance pa nga na masikip na hindi talaga siya papasok kasi makapal na itself etong pinaka PVC ID. Pwede kayong gumamit dito ng 125 microns or kung kaya pa naman ng machine ninyo yung 250 microns, mas maganda. Eto sa vlogs natin na to na itinuro ko, PVC ID to yung inilaminate natin, hot laminating. Pero makikita ninyo hindi siya talaga totally na laminate kasi makapal na yan So ganito yung gagawin ninyo paunti-unti. Ayan, ganyan. Tapos ibabak ninyo. Ayan, pasok, 'di ba? Forward. And once na malapit na i-backward ninyo, kasi hindi nyo malalaminate ng total yan kasi nga makapal na. Ganyan yung gagawin ninyo. Again take note, wag ang national ID. Ibang mga PVC ID, kung mapili talaga yung customer ninyo, yung mga makukulit, laminate nyo, yan nyo sila kung gusto nila, di ba? Pero pag mga national or government ID, medyo mag-isip-isip ka. Kaya I highly recommend na i-cold laminate mo na lang, plus gamitan mo ng card holder na ganito. Talagang pit na pit yan. Alam nyo yung mga bumibili or mga nagko-collect ng mga Pokemon cards, di ba? Usually meron silang sleeve na pinaglalagyan and ginagamit nila yon para yung moisture syempre hindi matama dun sa pinaka card. Halos ganun din yung gagawin or yung impact netong card holder na to. And mas maganda nga na meron pa siyang cold laminating film, 'di ba? So ganun yung gawin na lang ninyo. Kung natatakot kayong i-cold laminate, eto na lang i-offer ninyo itself, 'di ba? So ano lang ba yung magandang paggamitan ng application na to, yung hot laminating? Usually yung mga documents na gusto ninyong ma-prolong yung life, 'di ba, para safety. Syempre yung mga IDs, 'di ba? Yung mga papel or yung medyo photo paper, yung hindi gaano kakapalan, 'di ba? Ayan yung usually na pwedeng paggamitan ng hot laminating. And sa mga teachers, yung mga ipinapakita nila sa mga students nila, may mga 1+1, 2+2, yung mga ganyan, or yung mga letters, etc., animals, 'di ba? May nagpagawa kasi sa akin before ng ganon. And syempre kailangan natin ng hot laminating film doon para mas tumibay yung ganong application. 'Di ba, sa mga teachers, alam niyo naman yan yung tinutukoy ko. Nakalimutan ko yung pinaka-eksaktong tawag, mga trope. So dito sa card holder na to, standard yung size niyan. Kung ano yung size ng PVC ID natin, ayun din yung mga size ng mga PVC ID usually kasi standard yan. Merong batas yan na dapat standard yung ganong sukat. So ayun, ilalagay ko na lang yung mga link neto sa description kung gusto nyong mag-avail. And dun naman sa isa kong nabanggit, sa mga rush ID or sa mga IDs, mga tropa, kasi merong nag-comment sa atin dito, yung ID picture okay lang ba na walang phototop sa dye ink or need talagang lagyan? Sana mapansin. When it comes naman sa ganitong detalye, kung mga rush ID 1x1, 2x2, wag mo nang i-laminate or wag mo nang lagyan ng cold laminating yan. Kahit na dye ink ang gamit mo, okay na yan. Huwag ka nang masyadong
maarte-maarte dyan mga tropa. Ibigay mo na yan sa customer mo. Pero kung nasa studio ka or as in yung nagpapaprint ng mga malalaki, 'di ba, mga A4, 5R, 4R, yung mga ganyan, kung gusto mo talaga na maprotektahan or mas maganda yung quality ng pinaka-output mo, dyan napapasok yung cold laminating film na yan. Kasi kapag gumamit ka ng laminating film, mas slow yung process ng pag-fading. Pero yung pag-fading, hindi mo talaga maiiwasan yan. Mas slow lang yung process kasi mapoprotektahan kapag tumama yung UV light or yung init or yung moisture, 'di ba? Ito yung unang matatamaan, kumbaga meron siyang shield. 'Di ba? Yung iba pa nga sa mga frame, mga tropa, sa mga frame, alam niyo yung mga photo frame, nilalagyan pa nila yung iba ng mga maliliit na silica gel para ma-absorb nitong silica gel yung moisture na nakapaloob pa or yung mga nakapasok na moisture dun sa pinaka-frame. Ayan yung mga tip. Pero pag mga rush ID lang, wag niyo nang lagyan dyan. And kung hindi naman afford ng customer mo na magdagdag pa ng mga photo top, di ba? Wag mo nang lagyan din ng photo top kasi additional expenses mo yan and additional payment din yan sa customer. Pero kung gumagamit ka ng RC satin, di ba? Yung mga RC satin, syempre wag mo nang i-cold laminate yan ng mga glossy. Mababaliwala lang din yung pinaka-coating yan na satin type, di ba? So sana nagagets nyo ako. Kung glossy yung pinagprintan mo na photo paper, syempre glossy rin yung gawin mong finish para mas maayos, 'di ba? So ayun, sana nagkaroon kayo ng mga additional info dito sa content natin na to, and ilalagay ko na lang din sa description yung link para mas mapanood ninyo to. Pwede bang i-laminate ang PVC ID, school ID, yung mga ganyan-ganyan, no? Pero nabanggit ko na lahat yan dito sa content natin. Sana maliwanagan talaga kayo. So, konting additional information lang to. Napakasimple pero napakalaking impact neto sa inyong sisimulan na printing business. And kung alam nyo na tong technique na to, no, syempre skip nyo na yung video na to. And again, mag-ingat-ingat kayo sa pag-laminate ng mga government ID, mga tropa, no? Huwag kayong manghinayang na alam nyo na magtaboy ng customer kung baka mapano naman kayo kung tanggap kayo ng tanggap. So, ayun na lang. Dito na natin tapusin yung content natin na to. At lagi ko sinasabi sa inyo, mga tropa, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.